Good day guys, mag-change oil tayo ng ating motor ng aking Honda Beat. Gagamitin kong langis ay itong S-Oil 740 scooter, fully synthetic. So, subukan natin siya mga paps kung maganda ba sa makina natin. And then after gumawa ko ng video, then gagawa ko ng another vlog after ko makakuha ng data tungkol sa langis na to, kung ano bang yung epekto sa makina, kung okay ba ang performance niya, or kung mas efficient, naging mas matipid nga bang ating motor sa langis na to. Okay, so stay put lang kayo. So yun guys, ang gagamitin natin sa pag-change oil ay syempre kuha tayo ng embudo at itong pandrain ng ating langis. Yan. So yun naman siya aabot ng 2 litro. So matidrain natin dito is 700 or 800 ml lang. Babakas pala tayo ng strainer dito sa gilid. Meron siyang strainer dito. Yan. Pakita ko lang. So ito dito guys, yan 17mm na socket ang gagamitin natin dyan para mabaklas to. So nandito yung strainer natin. So babakasin natin ito guys, tsaka gagamitin pa tayo ng pang-flashing. So magbabanlaw tayo ng ating makina gamit tayong langis din ito. So hindi ako bumili ng motul. Ang ginawa ko, every change oil ko, iniipon ko na yung natitira, iniipon ko sa isang lagayan. So ang odo kasi nito is nasa 65,000 na. So hindi ko pa siya napa-flashing. So gagamit tayo ng pang-flashing ngayon para mabanlawan yung loob niya, para mas malinis sa makina, mas fresh ulit yung bago langis na gagamitin natin, itong S-Oil 7. So gawin nyo guys, suggestion ko lang, ipunin nyo yung natitirang langis sa inyo. Tapos pag naipon nyo, pwede yung gamitin pang flashing. Hindi naman kailangan ubusin itong 1 liter, kahit kalahati lang. Mabanlawan lang yung loob. So yun, kailangan natin ng 17mm para pang bakas ng strainer. Tapos syempre, basahan. Yung maganda kung bawalan kayo ng karton para hindi kumalat yung dumi sa sahig. Yung langis na matatapon. Okay, so simulan natin guys ang pag-change oil. Una, buksan natin itong filler cap. Angat lang natin. Yan, angat lang. Para at least pumasok yung hangin, ma-drain lahat. Yan, gagamit tayo ng 12mm na socket or ratchet. Kaya suggestion ko pala, mas maganda gumamit kayo ng ganito kaysa box wrench, kasi pag box wrench nabibilog yung ating drain bolt. Pakita ko lang guys yung drain bolt natin. So yan. So ito siya. Ito na lang. Ito yung bolt natin. So nakabit lang natin dito maluwag. Yan. Okay, pagka naluwagan nyo na, yabang nyo na agad yung ating pangsalog. Yan. Gano'n kaitim yung aking langis. After 3,000 sa huling ginamit kong langis, kailangan ko change oil ulit. So yan guys, yung langis natin. Okay, patuloyin lang natin yan. Then after tumulo nyan, tsaka tayo magpa-flashing. A few moments later. So guys, sasalin na natin yung ating pang-flashing na langis. So
Halo-halo lang ito mga guys. Iba-iba to. Di lang moto lang may halo dito. Mabanlaw lang naman eh. So salin na natin siya. Diba ito, Jose? At least kahit man lang magkaroon lang siya ng pangbanlaw. Lagi din pala kayo ng basahan dito, Pops, para hindi kumalat sakaling tumapon. Yan. Lagyan ko ng basahan. Sali lang natin. Okay na siguro to. Pwede na natin siyang paanda rin. So guys, nakatrip pa tayo sa pang-flashing natin. So, papaandarin ko lang siya mga paps. So yung guys, papaandarin na natin yung ating motor ulit. Dahil meron siyang langis na pang flashing, papaandarin na natin siya. Okay, so start muna natin siya. Mga 5 minutes to 10 minutes siguro natin papaandarin. Later, 3 hours later. So yun guys, umandar na yung ating motor. So papatuloy na rin natin yung ating flashing. So after 10 minutes, hintay natin siya ulit. Yan. So nakita yung malinis na. Report ko yung sana. Kaya lang, ako natin guys. Lang ulit natin siya hanggang sa yan matulog. Tapos salin na natin yung ating S07 na gagamitin na lang isa. So yun guys, magbabakas tayo ng strainer. Ito yun. So nilugan ko na siya kanina. Yan, balikutin na lang natin siya para matanggal. So guys, ingatan nyo lang yung pagbabalik kasi may o-ring yan. So wag niyo masyadong persahin kasi baka mapunit yung o-ring. Daan-daan lang naman. Guys, medyo matigas. Yeah, may spring kasi yan, Paps, eh, kaya medyo lumalaban. Magabang bigay na pangsalo kasi matutulog lang is dyan.
So yun. Ito yung kanyang strainer. So lilinisin din natin to. So ito yun, Pops. Yan. Lilinisin din natin ito. So ito yung strainer nyo. Ito nyo, meron siya mga debris. So lilinisin natin yan. Yan. So ito na yung pinaka oil filter nya. Pupurasan lang natin yan, guys. Tapos ito yung sinasabi kong ori. Check nyo rin ito kung matigas na. Kasi yung matigas na ito pwede mag-leak nilang dito. Yan, maganda. Palitan na lang. Yan, kung medyo lang po. Medyo bit-bit na siya. Yan. So tingin ko okay pa naman to. Wala pa akong pampalit. Wala pa akong parts na pwede pa. Update ko na lang kayo kasi mag-leak siya ulit. So nalinisan na natin yung ating strainer. So babalikan natin siya. So kung paano yung siya pinapres ka nag-green siya babalik. So eto nakapatong yan dito. Yan yung maliit na spring na yan. Kapatong yan siya dito. Tapos itong strainer dito sa ibabaw. Yan. Maganda guys, pag di nyo kabisado, picturean nyo muna bago nyo baklasin. Para hindi kayo malito. Tapos pupunasan din natin ito. Matira lang is dito. Loob. Siya nga pala guys, yung kaninang dumi nakita natin sa ating strainer. Yun yung mga bakal na kumayas sa ating motor. So maganda nililinis din natin yung strainer. Kasi pwede makapit ito sa ating makina pag sumama ulit siya sa circulation ng langis. Ayan, balik natin. Tulak lang natin. Okay, tsaka ating higpitan. Okay guys, nabalik na natin yung ating strainer. Ayan, so sa paghigpit, tamang higpit lang dapat. Hindi naman kailangan sobrang higpitan. Kasi malambot lang ito. Aluminum lang ito eh. Baka mabasag yung thread. Tsaka mapipi masyado yung o-ring. So tamang higpit lang. So yun guys, nasali na natin yung sinira ko na yung drain plug. Okay, tumulong na lahat yung flashing natin. So ngayon, sali na natin itong ating langis. Andiyan pa rin phone mo? May picture na. So, sali na natin siya ngayon. Buksan ko lang. Okay, so ito na siya. Sali natin. Tingnan natin itong kanyang backing seal para hindi kumalat yung langis pag sinasalin natin. So guys, ang install natin is 700 ml lang. Tapos pag install natin 700 ml, magsusukat tayo sa dipstick niya para tansyado natin kung ilang lang isang aabot dun sa level ng dipstick niya. So maganda na sigurado, sukatin na rin natin. Guys, so hanggang dito muna siya.
dito sa level na to. Nasusukat tayo muna ng langis. Sigurado. Mapanda rin natin. Ayun nga guys, check natin yung level ng langis. Dapat naka-center stand. Pantay ang ground. Dapat hindi siya naka-incline para mas accurate ang sukat natin. Titignan natin kung nasa level siya. So guys, hindi tayo manghuhula ng sukat nito. Nasa natin. Sarap. Tapos bukas. Tingnan natin kung nasa level. Tapos nakikita yung level no. Dapat dito siya sa tuldok lang dito. Dapat dito siya. Level. So guys, okay na yung level niya. Kung nakita nyo yung tuldok, hanggang doon lang dapat yung level niya. So okay na yung level nito guys. Pwede natin siya ulit sara. Then padarin natin ng 15 minutes para mag-circulate yung langis sa buong makina. Then pulsa tayo sa ating change oil. Okay, so yun lang guys, maraming salamat. Bigyan ko kayo ng update dito sa langis na to sa S-Oil 7, kung okay pa to sa ating mga motor, especially sa mga scooter. Yan. Okay guys, maraming salamat po. Yun lang, nawa meron kayo natutunan sa aking bagong vlog ng bagong video. So ride safe sa lahat, dahan-dahan na sa pagmamaneho. Please like and subscribe na rin po sa aking channel para sa mga videos na aking gagawin pa para maging updated po kayo. Yun, salamat po. God bless sa inyo lahat.